Isang maganda at mapagpalang gabi po muli sa inyong lahat. Welcome sa atin pong online midweek service. At tayo po ay patuloy na mag-aaral ng salita ng Panginoon sa mga oras pong ito. Pag-uusapan po natin ang patungkol po sa battlefield of blessing. Nako, halos lahat po tayo ay gusto po natin ng pagpapala. Gusto natin ng blessing. Pero alam niyo po ba ang katotohanan? Bago po natin makamtan o marating yung mga blessings na yan, ay may mga pagdadaanan tayong mga battle madalas sa buhay po natin. Yan po ang hindi po natin naiisip madalas. If we want to be blessed, may mga proseso, mayroon pong mga iba-iba po tayong sitwasyon na kakaharapin. May mga failures, may mga pain, ang titingnan mo yung pag sinabing battlefield, talagang nandoon po yung talagang labanan po yan. Masasaktan ka, no? May mga times matatalo ka, may mga times na babagsak ka. So yun yung pag-uusapan po natin mula po doon sa salita ng Panginoon sa 2 Chronicles chapter 20 verses 1 to 29. Pero isa-isahin lang po natin yan mamaya. Yung mga verses po na yan, na atin pong isasama sa atin pong mga puntos. Una po muna natin basahin yung verses 17 to 18 sa New International Version. Sabi doon, "You will not have to fight this battle. Take up your positions, stand firm, and see the deliverance the Lord will give you, O Judah and Jerusalem." Ang nagsasalita po dito, yung isang propeta na kung saan ay nagsalita ang Panginoon sa kanya at sinabi sa kanya, itong sasabihin mo sa mga Israelita, especially kay Jehoshaphat. Sabi doon, "Do not be afraid, do not be discouraged. Go out to face them tomorrow, and the Lord will be with you." Verse 18, "Jehoshaphat bowed with his face to the ground, and all the people of Judah and Jerusalem fell down in worship before the Lord." Ito yung time na kung saan ay sasalakayin po sila. Mamaya makikita po natin yan. May battlefield, may battle po tayong kinakaharap sa araw-araw po nating buhay. Yun po yung katotohanan. Hindi po madali ang buhay sa mundo pong ito. Lagi pong may laban. Kaya mahalaga po, naghahanda po tayo. Hindi yung kung saan pa nandoon na yung laban, nandiyan na yung kalaban, ay saka lang tayo maghahanda. Tatandaan natin lagi, life is a constant battle. Tuloy-tuloy po yung laban natin. Wala pong pahinga. Yun yung katotohanan. Every day ng buhay natin may laban. Pagbangon mo, may laban. Pagpasok mo sa trabaho, may laban na. Yung traffic na kinakaharap mo, yung mga stress, yung mga problema na kinakaharap natin every day, ay isa lang po yan sa mga battle na kakaharapin po natin o kinakaharap po natin sa araw-araw. Tatandaan po natin, our present battle might be described as a losing battle or a difficult one. But the worst description is, it is impossible to win it. Yung ating kasalukuyan na laban po ngayon, ay po pwedeng ma-describe natin, "Pastor, talo na ako, patalo na ako, pasuko na ako, gusto ko nang umayaw, Pastor." Yun yung pinaka-worst. Napaka-imposible, Pastor, na manalo pa ako sa laban na to. Pero alam niyo po ba, that the greatest battles in life are not fought on the battlefields. They are fought in our own mind and in our own hearts. Yung pinaka-battle, laban sa buhay po natin, ay hindi po natin nilalabanan yan sa battlefield, sa battleground. Dito yan nag-uumpisa sa isip at sa puso. Kaya kung dito pa lang, talo ka na talaga. Pero yung salita po ng Panginoon sa gabi pong ito, naniniwala po ako, i-encourage tayo ng Panginoon. Ano man yung laban na kinakaharap natin, marami man tayong pinagdadaanan na hindi natin naiintindihan, na minsan nagko-question tayo, "Lord, bakit ganun? Faithful naman ako sa iyo. Naglilingkod naman ako sa iyo. Bakit kailangan ko pang maranasan ang lahat ng ito?" It's a battle. Laban po yan.
Kaya mahalaga po, naghahanda tayo sa araw-araw po nating buhay. So what to do to win your battle? Ano bang mga gagawin po natin para po tayo ay magtagumpay sa laban po na kinakaharap po natin? No, gusto tayong mapagpala ng Panginoon. Pero bago natin makamtan yung pagpapala po na yan, mayroon po tayong laban na dapat natin kakaharapin. No? May mga pagpapala na talagang minsan matagal, no, bago mo maranasan yan. But I want you to know na mayroon pa rin nakahanda na pagpapala ang Panginoon sa atin sa kabila ng hindi magandang sitwasyon na nararanasan po natin. So ano-ano ang mga gagawin po natin para po mapagtagumpayan natin, maipanalo natin yung laban? First, pray before the battle. Manalangin ka bago yung laban. Kaya mahalaga po dito yung paghahanda, no? Mahalaga po dito yung paghahanda. Mahalaga po dito yung atin pong araw-araw na ginagawa, no? Paano ba tayo naghahanda sa araw-araw? Tingnan niyo po basahin muna natin yung verses 1 and 2 ng 2 Chronicles chapter 20. Sabi dun, after this, the Moabites and Ammonites with some of Meunites came to make war on Jehoshaphat. Some men came and told Jehoshaphat, a vast army is coming against you from Edom, from the other side of the sea. It is already in Hazazon Tamar. Sino si Jehoshaphat? Si Jehoshaphat, during the time, siya po yung king na nakatalaga sa Judah. Mayroon pong dalawang kingdom, yung Israel ng panahon na yon, dahil po hinati sila, no? Jerusalem and Judah. So sa Judah, ang namumuno ay si Jehoshaphat. At si Jehoshaphat ay talagang nalulugod sa kanya ang Panginoon dahil po siya yung isa sa pinakamatino na leader o hari na naitalaga po ng Panginoon sa mga nakalipas na panahon. Yung mga pinalitan niya mga hari ay talagang sukdulan yung kasamaan. Siya po yung nagpawasak ng lahat po ng mga rebulto ng Diyos-Diyusan sa iba't iba pong city ng Judah, no? Talagang mabuti pong hari ito at hangad niya ang na maparangalan ang Diyos sa kanya pong buhay at higit sa lahat sa kanya pong bayan na kanyang pinamumunuan. Pero dumating po yung panahon na sila po'y lulusubin ng kanila pong tatlong kalaban, hindi po tatlong tao, tatlong bansa, tatlong bayan ang kanila pong kakaharapin na kalaban. Kaya grabe po yung takot na kanya nararamdaman. Tingnan niyo po nung narinig niya na paparating, lulusob yung kanya pong mga kalaban, anong ginawa niya? Verse 3, alarmed. Sa ibang translation, fear o frightened, natakot. Sabi niya, alarmed Jehoshaphat resolved to inquire of the Lord. Inquire. Ibig sabihin, lumapit sa Diyos. Nagtanong, nagsabi ng kanya pong nararamdaman, ng kanila pong sitwasyon. Pagpatuloy po natin, and he proclaimed a fast for all Judah. Hindi lang siya nag-pray, kundi talagang nag-fasting po sila, buong Judah. In verse 4, the people of Judah came together to seek help from the Lord. Indeed, they came from every town in Judah to seek him. Verse 5, then Jehoshaphat stood up in the assembly in Judah and Jerusalem in the temple of the Lord in the front of the new courtyard. Sa madaling po salita, sila po ay nanalangin at nag-ayuno. Sa panahon na ikaw ay nakakaharap ng laban, lumapit ka sa Diyos. Sa totoo nga lang, hindi lang dapat sa tuwing nakakaharap ka ng laban, kundi sa araw-araw po nating buhay. Dapat naghahanda po tayo. If every day is a battle, kung araw-araw ay laban, dapat araw-araw tayo naghahanda. Araw-araw tayong nananalangin. So pray before the battle. Yun yung ginawa ni Jehoshaphat. Lagi nating sinasabi, the battle always starts in the mind. No, every day may battle, every day nakakaharap tayo sa iba-iba pong mga laban sa buhay po natin. And sabi doon, what your mind can conceive, you can achieve. Lagi natin napapakinggan po ito. No? And yung atin pong kaisipan ay napaka-powerful. Kaya wag nating paniwalaan lahat po ng ating mga iniisip kasi baka magkamali po tayo. No?
Minsan, nadadaig po tayo ng ating pong mga negatibong kaisipan. Nadadaig po tayo ng ating emosyon. Kaya yung iba sa atin gusto nang huminto, gusto nang gumive up sa kanila pong ministry, gusto nang gumive up sa kanilang pananampalataya sa Panginoon dahil po sa parang hindi nakakayanan ng mga pagsubok sa kanila pong buhay. At kini-question natin madalas ang Panginoon, bakit natin nakakanasan ng lahat ng ito? Alam niyo po ba mga kapatid, ng lahat ng mga sitwasyon na nakakanasan natin, mabuti man o masama, ang lahat ng yan ay bahagi ng ating paglalakbay sa mundo pong ito. Pero iba naman yung mga nararanasan mong hindi maganda dahil sa kagagawan mo. Pero ang sinasabi po natin mga kapatid, na sa buhay po natin sa mundo pong ito ay bahagi po ng ating paglalakbay o bahagi ng ating buhay yung mga painful na mga nararanasan natin, yung mga bagay na minsan hindi natin nauunawaan, hindi natin naiintindihan. Bahagi po yun. Si Jehoshaphat, nanalangin po siya sa Panginoon. Hindi po siya nag-post sa social media ng kanya pong mga hinaing. Dumulog po siya sa Panginoon. Kung hindi niya po sinisi ang Panginoon, bakit nila nararanasan yun? In verse 6, sabi niya, and said, O Lord, God of our fathers, are you not the God who is in heaven? You rule over the kingdoms of the nation. Power and might are in your hand, and no one can withstand with you. Yun yung mga laman ng kanya po mga napanalangin. Una, he's declaring the sovereignty of the Lord. Dineclare niya yung kapangyarihan, yung kayang gawin ng Diyos sa kanyang buhay, no? Yun yung kanya pong panalangin. Unang-unang paglapit niya sa Panginoon, pinuri niya ang Diyos. Sinabi niya sa Panginoon, dakila ka o Diyos, ikaw ay makapangyarihan. Hindi siya agad-agad humingi sa Panginoon. In verse 7, O our God, did you not drive out inhabitants of this land before your people Israel and give it forever to the descendants of Abraham your friend? They have lived in it and have built in a sanctuary of your name, saying, if calamity comes upon us, whether the sword of judgment or plague or famine, we will stand in your presence before this temple that bears your name and will cry out to you in your distress, and you will hear us and save us. But now here are men from Ammon, Moab, and Mount Seir. Sinasabi ni Jehoshaphat sa Panginoon yung kanyang mga hinaing, ang kanilang sitwasyon, no? Sinabi niya na natatakot sila. Sinabi niya na kung anong kalagayan nila. In verse 10 niya, whose territory would not allow Israel to invade when they came from Egypt. So they turned away from them and did not destroy them. See how they are repaying us by coming to drive us out of the possession you gave us as an inheritance. So dito po, dinideclare ni Jehoshaphat ang kabutihan ng Diyos. Tingnan nyo itong mga Ammonites, yung tatlong lulusob sa kanila pong kalaban. Ito po yung mga kalaban nila na nung pagpasok po nila sa Promised Land, sa Canaan, galing Egypt. Ito po yung mga hindi po pinapatay ng Panginoon. Sa kanila, in-spare ng Diyos ang tatlong bayan pong ito. No? Kasi alam ng Panginoon na ito po ay gagamitin ng Panginoon sa kanila. No? Dahil alam ng Panginoon ang mga Israelita ay tatalikod sa Kanya. So, ginamit to ng Panginoon para sila po ay magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Kaya sabi niya, Panginoon, tingnan mo itong tatlong bayan na ito. Sa kabila ng hindi mo sila pinapatay sa amin. Pero ngayon tingnan mo, sila ay gusto nila kaming sakupin at patayin. Pero gayon pa man ay dinideclare ni Jehoshaphat na mabuti ka, Panginoon. Mabuti ka pa rin, Diyos. No, ikaw ay mabuti, Panginoon. Alam niyo po, mga kapatid, mabuti man o hindi ang mga nangyayari sa atin, ang Diyos natin ay nananatiling mabuti. Ano man ang sitwasyon mo ngayon, masama man, may pinagdadaanan ka man, no? Hindi doon nakabase ang kabutihan ng Panginoon. Ang Diyos ay nananatiling mabuti man o hindi ang atin pong nararanasan. No? Tingnan niyo po yung verse 12. O our God, will you not judge them? For we have no power to face this vast army that is attacking us. We do not know what to do. Tingnan niyo po, naging honest po si Jehoshaphat sa harapan ng Panginoon. At dahil doon sa kanila pong takot na nakakamdaman, ito po yung nag-lead sa kanya para maging humble sa harapan ng Diyos, aminin na wala silang kakayanan. Sabi niya, but our eyes are upon you. Yan yung nakagandahan doon. Sa panahon na wala ka nang magagawa, at takot na takot ka na sa laban na kinakaharap mo, at sukong-suko ka na, ito yung panahon na dapat mag-focus ka sa Panginoon. Na yung sentro ng iyong pananampalataya ay ang Diyos. Hindi yan nangyayari sa paligid mo. Na yung sinasandalan mo dapat ay ang Panginoon.
Hindi yung yaman mo, hindi yung trabaho mo, hindi yung dami ng pera mo, hindi yung mga mahal sa buhay na kasama mo. Kasi sa isang iglap ay pwedeng mawala yan. Sa isang iglap ay pwedeng bawiin yan ng Panginoon. Kaya sa Kanya lang dapat yung focus. Kaya lagi nire-remind sa atin ng Panginoon, focus your eyes unto Jesus. Kaya sa araw-araw nating buhay, mayroong laban na kinakaharap po tayo. Kaya dapat kay Jesus tayo mag-focus. Hindi sa problema, hindi sa battle na kinakaharap po natin, kay Jesus. Anong ginawa ni Jehoshaphat? Alam niya that apart from God, they can do nothing. Apart from God, they can do nothing. Kaya sinabi niya sa Panginoon, we do not know what to do. Yan din ba ang laman ng puso mo ngayon? Hindi mo na rin ba alam kung ano pang gagawin mo? Just say it to God. Lumapit ka sa Panginoon at nauunawaan ka ng Panginoon. Nauunawaan ng Panginoon ang iyong sitwasyon. Kapatid, make prayer your first resort. Gawin mo ang panalangin na unang-una na dapat mong lapitan o gawin. Hindi yung saka ka lang manalangin sa panahon na wala nang ibang option. Prioritize prayer. Do not underestimate the power of prayer. Put your eyes on God's presence, and before you attempt to resolve your situation, pray. Pray. Unang-una dapat nananalangin po tayo. Manalangin ka, kapatid. Lagi natin napapakinggan, a prayerless Christian is a powerless Christian. Yung daming ministry at daming ginagawa mo sa ministry ay hindi po yan basihan ng iyong tunay na kalagayan ng relasyon mo sa Panginoon. Maraming mga busy sa ministry, ang daming naglilingkod sa Panginoon, pero napapabayaan yung prayer life. Kaya pagdating po ng panahon na sila po ay natamaan ng sniper, di ba lagi nating napapakinggan sinasabi ni Pastor Rene, may mga sniper na naka-assign sa atin. Lalo na kung lagi kung sobrang init mo sa Panginoon, nakikita ng kaaway, ito talagang mainit ka ha, itong gagawin ko ngayon sa'yo. Dapat tayo magiging aware sa lahat po ng atin pong mga galaw. Kinakaharap po natin. When you kneel down to God, He stands up for you. And when He stands up for you, no one can stand against you. Kaya manalangin ka. Kung hindi mo kayang tayuan ang problema o laban mo, luhuran mo. Next, God is fighting your battles. Tatandaan po natin yan. Arranging things in your favor and making a way even when you don't see away. Minsan nakala natin walang ginagawa ang Panginoon. Hindi totoo yan. Ang totoo, kapatid, ay mayroong ginagawa ang Panginoon sa kabila ng mga laban na kinakaharap po natin. Akala natin tahimik si Lord. No, mayroon siyang ginagawa. Kaya kailangan mo magtiwala sa Kanya. We have to pray. We have to come to God in prayer sa araw-araw po ng buhay natin. Hindi lang sa panahon na may problema ka, kundi sa araw-araw ng iyong buhay. So that's number one. What to do in times of battle? Pray before the battle. Manalangin ka bago ang laban o manalangin ka araw-araw ng iyong buhay. Number two, listen to God's word in times of battle. Ito yung madalas na nakakalimutan natin, ang makinig. Then the Spirit of the Lord came upon Jahaziel. So si Jahaziel, ito po yung prophet, no? Son of Zechariah, the son of Benaiah, the son of Jeiel, and the son of Mattaniah, a Levite and a descendant of Asaph, as he stood in the assembly. 15, he said, listen, King Jehoshaphat, and all who live in Judah and Jerusalem, this is what the Lord says to you. Do not be afraid or discouraged because of this vast army, for the battle is not yours, but God's is. Tomorrow march down against them. They will be climbing up by the pass of Ziz, and you will find them at the end of the church in the desert of Zeruel. You will not have to fight this battle. Take up your position, stand firm, and see the deliverance the Lord will give you, O Judah and Jerusalem. Do not be afraid. Do not be discouraged. Go out to face them tomorrow, and the Lord will be with you. Napakalinaw po, no, na pag-encourage sa kanila ng Panginoon. Ito yung time na kung saan takot na takot sila, at nanalangin sila sa Panginoon, lumapit sila sa Diyos, at biglang nagsalita ang Panginoon sa kanilang kalagitnaan. Sabi ng Panginoon sa kanila, makinig kayo, King Jehoshaphat at buong Judah at Jerusalem.
magpakatatag kayo. Ako ang makikipaglaban sa inyong mga kaaway o sa inyong mga kalaban. Grabe, no? Sa mga panahon na ikaw ay lupaypay, sa panahon na ikaw ay discouraged, sa panahon na parang wala ka ng ibang matatakbuhan, yan yung panahon na kung saan ang salita ng Diyos ay mag-i-encourage sa atin. Kaya nga po, basahin natin ang salita ng Panginoon. Wala nang propeta na magsasabi sa atin sa kalagitnaan ng ating pong panalangin o kalagitnaan po ng ating pakikipaglaban. Nung panahon nila, ganun ang pakikipag-usap ng Diyos. Sa panahon natin ngayon, ang salita ng Panginoon nakikipag-usap sa atin, yung Biblia, basahin natin. Kasi doon po tayo makakahugot ng lakas, panibagong lakas. Doon tayo makakahugot ng pag-asa. Doon tayo makakahugot ng solusyon sa anumang pinagdadaanan po natin. Doon natin matatagpuan ang Panginoon. So pray, una, tapos pangalawa, makinig ka sa salita ng Panginoon. Basahin mo salita ng Panginoon. Paano mo papakinggan ang salita ng Diyos kung hindi ka nananalangin? Ano-ano yung mga sinasabi ng Panginoon sa kanila? May 5 pong sinabi ang Diyos sa kanila. Sabi ng Panginoon, you will not need to fight. Grabe, no? Hindi nyo na kailangan lumaban. Ako ang makikipaglaban para sa iyo. The same message na gusto kong sabihin sa iyo ng Panginoon sa gabi pong ito. Kung yun ang nakakanasan mo, you have a battle in your life. The same message na sinasabi ng Diyos sa iyo ngayon, you will not need to fight. Pangalawa, position yourselves. Grabe, ano? Position lang. Tumayo ka, tayuan mo. No? Kung saan ka ngayon. Ano bang position mo ngayon, kapatid? You are a child of God. Yun yung position mo. Tayuan mo ang pagiging anak mo ng Diyos. Yes, mayroon kang kinakaharap na laban ngayon, but you are a child of God. At naniniwala ako pagpapatagumpayin ka ng Panginoon sa kabila ng mga pagsubok na nakakanasan mo ngayon. Magtatagumpay ka dahil more than 2,000 years ago ang ating Panginoong Jesus ay nagtagumpay na. Position yourselves. Pangatlo, stand stills. Yun din ang gusto ng Panginoon sabihin sa atin ngayon. Stand stills. Manatili kang nakatayo. Manatili kang nakatayo. See the salvation of the Lord. Tingnan mo ang pagliligtas ng Panginoon. And do not fear or be dismayed. Huwag kang matakot. Huwag kang madismaya. Huwag kang ma-intimidate sa mga kalaban o laban na kinakaharap mo ngayon. Mga pagsubok na kinakaharap mo ngayon. Dahil si Lord ang makikipaglaban para sa iyo. You will not need to fight. Position yourselves. Stand stills. See the salvation of the Lord. Do not fear or be dismayed. Yun ang ini-encourage, ang salitang pinaparating sa atin ng Panginoon ngayon para ma-encourage po tayo. Hindi mo kailangan lumaban. Tayuan mo ang pagiging anak mo ng Diyos. Manatili kang na nakatayo kung saan ka ngayon. Huwag kang umayaw, huwag kang umalis doon. Di ba? Salita to ng Panginoon, kapatid. Hindi to salita ng tao. Kaya paniwalaan at panampalatayaan natin itong salita ng Panginoon. Pangatlo, paano natin may panalo yung laban? O anong gagawin natin para may panalo natin yung laban? Una, pray before the battle. Pangalawa, listen to God's word in times of battle. And number 3, worship God in the midst of battle. Sambahin natin ang Diyos sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng mga problemang kinakaharap po natin. Verse 18, Jehoshaphat bowed with his face to the ground, and all the people of Judah and Jerusalem fell down in worship before the Lord. Nung narinig nila yung salita ng Panginoon, mas lalo sila nabuhay ng loob. Instead of matakot, they worship God. They worship God. Minsan yung takot, inaalaw ng Panginoon yan. It's a normal feeling. It's a normal emotion. Inaalaw ng Panginoon in order for us to come to Him, no, at maging dependent po tayo sa Kanya. Yan yung ginawa nila Jehoshaphat. Jehoshaphat bowed his face to the ground, and all the people of Judah and Jerusalem fell down in worship before the Lord. They worship God. No? Then some Levites from the Kohathites and Korahites stood up and praised the Lord, the God of Israel, with very loud voice. Very loud voice. Early in the morning, they left for the desert of Tekoa. As they set out, Jehoshaphat stood and listened to me. Judah and people of Jerusalem, have faith. Inulit-ulit ng Panginoon, the Lord your God, and you will be upheld. Have faith in His prophets, and you will be successful.
Laktawan na natin yan. In verse 22, sabi doon, as they began to sing and praise the Lord, set ambushes against the men Ammon and Moab and Mount Seir, who were invading Judah, and they were defeated. Grabe, no? Worship team ang pinauna nila sa battle, sa laban. Nandoon sa unahan yung kanila pong worship team, at habang sila ay nag-worship, ang ginawa ng Panginoon ay kanya pong kinonfuse ang mga kalaban po nila, kaya sila po ang nagpatayan, sila po ang naglaban-laban. At yung mga Israelita, nakikita nila yung ginawa ng Panginoon. Grabe, no? As they worship the Lord. Kapatid, sa panahon na sumasamba ka, umaawit ka, nagbibigay ka papuri sa Panginoon sa gitna ng iyong laban, may nangyayari in the spiritual realm, at ang Diyos ang nakikipaglaban para sa iyo. Tatandaan mo lagi, God begins His deliverance when they start singing. No, nag-umpisa po silang magpuri sa Panginoon, doon kumilos ang Diyos. Di ba ganun ang ginawa ng Panginoon kay Silas and Paul, or kay Paul and Silas, nang sila po yung nakakulong? When they worship God, grabe, nag-open yung bilangguan. Grabe, no? Ganon ang mangyayari sa panahon na tayo po ay sumasamba, nagpupuri sa Panginoon. Kaya sa panahon ng laban, sa panahon ng problema, pagsubok sa buhay, instead na magmurmur, magmukmok, magreklamo ka sa Panginoon, worship God. Let's sing songs of praises to God. Yung iba, umiinom, yung iba ay kung ano-ano mga ginagawa. Tayo na mga anak ng Diyos, it's a reminder of God for all of us. Sa panahon ng laban, sa panahon ng pagsubok, no? Just praise God. Madali? Hindi po. Pero ito po ang pinapagawa sa atin ng Panginoon. We need to worship Him because your battle is not your battle at all. It's God's battle. The moment na mag-pray ka, the moment na makinig ka ng salita ng Panginoon, the moment na umawit ka, sumamba ka sa Panginoon, He will fight for you. Tandaan mo, God moves when we start to worship. Kumikilos ang Diyos sa panahon na tayo po'y sumasamba, nagpupuri sa Kanya. Kapatid, sa panahong takot ka, confused, discouraged, at lupaypay ka na, mag-worship ka. Ulitin ko po yun. Sa panahong takot ka, confused ka, discouraged ka, at lupaypay ka na, mag-worship ka. Pilitin mong mag-worship. Piliin mong sumamba kaysa magmukmok ka. Tingnan niyo po sa 26. On the fourth day, they assembled in the valley of Beraka, where they praised the Lord. This is why it is called the valley of Beraka to this day. Beraka means blessing. So, ang ibig sabihin po ng valley of Beraka is the valley of blessing. Tatandaan mo lagi. God can turn your battlefield into a valley of blessing. Pwede pong palitan ng Panginoon ang iyong battlefield ng kanya pong valley, ng lambak ng pagpapala. Yun ang kayang gawin ng Diyos sa iyo. Yung nakakanasan mong hindi magandang sitwasyon ngayon, kayang baliktarin ng Panginoon yan para magawing pagpapala sa iyong buhay. All things work together for good. Tatandaan natin yan. Kahit po yung hindi magandang sitwasyon po natin, mabuti pa rin yan. It's part of God's molding process sa buhay po natin. Kaya pagkatiwalaan natin ang Panginoon. Tingnan nyo nangyari in verse 29. The fear of God came upon all the kingdoms of the countries when they heard how the Lord had fought against the enemies of Israel. Natakot yung lahat ng karatig bayan po nila dahil sa ginawa ng Panginoon. At magmula noon, hindi na sila sinalakay pa. Pero after ng ilang mga taon, no, bago yata bumaba sa posisyon si Jehoshaphat, ay nagkaroon po sila ng laban. Pero matagal po bago nangyari yun. Ibig sabihin, pag ang Panginoon ang kumilos, talagang grabe po ang impact po nito sa atin pong mga buhay. Kapatid, as I conclude, gusto kitang tanungin, what is your battle in your life right now? Maybe napakahirap, pero hindi imposible na maipanalo mo yung laban mo. So let go and let God fight your battle. Don't struggle alone. Let go.
Hayaan mo na yon, yung mga bagay na wala ka nang magagawa at wala kang kontrol, hayaan mo ang Panginoon ang kumilos doon. Ang problema kasi madalas, yung mga bagay na wala naman tayong magagawa, yun yung mga pinoproblema natin. Yung problema ay hindi po pinoproblemahan. Ang problema ay sinusolusyonan. At lahat ng problema ay mayroong solusyon. Kung walang solusyon, hindi problema yon. Let go and let God fight your battle. Huwag mong suluhin yan. Nandiyan ang Panginoon. Kakamay mo ang Diyos. Ipagkatiwala mo sa Kanya ang lahat. Siya ang makikipaglaban para sa iyo. What to do para maipanalo po natin ang ating pong laban? Anong gagawin natin para maipanalo natin ang ating mga laban? Una, pray before the battle. Manalangin ka bago yung laban o manalangin ka araw-araw. Pangalawa, listen to God's word in times of battle. Pakinggan mo ang salita ng Diyos sa mga panahon na may kalaban o kinakaharap kang laban. Pangatlo, worship God in the midst of battle. Sambahin mo pa rin ang Panginoon sa gitna ng mga problema, sa gitna ng laban na kinakaharap mo. Gaano man ka bigat yung laban na meron ka ngayon. I believe na ang Diyos ay meron po siyang ginagawa sa buhay po natin ngayon. Kahit gaano pa kabigat yung problema na atin pong pinagdadaanan. Maniwala ka, pagkatiwalaan mo ang Panginoon, may ginagawa siya para maipanalo mo ang laban na kinakaharap mo. Dahil siya ang makikipaglaban para sa iyo. Panginoon, salamat po sa encouragement mula sa iyong salita sa gabi pong ito. Naniniwala po ako na may ginagawa ka sa buhay ng bawat isa na nanonood, nakikinig sa mga oras pong ito. Ano man ang laban na kinakaharap namin, pinagkakatiwala namin sa iyong lahat. Panginoon, sinusuko namin ang laban pong ito. Naniniwala kami sa gabi pong ito, Panginoon, pinagkakatiwalaan namin ang iyong salita na ikaw ang makikipaglaban para sa amin. We trust in you, O Lord. Sa oras pong ito, Panginoon, pakalmahin mo yung mga puso ng bawat mga anak mo na nahihirapan sa oras pong ito. May pinagdadaanan, may mga laban na kinakaharap. Lord, papayapain mo ang aming mga emotion at ikaw, dakilang Diyos, ang mag-comfort sa bawat isa. I-embrace mo, Panginoon, yung mga kailangan po ng yakap sa oras pong ito, dakilang Diyos. Sa mga panahon na kami po ay nagdududa, Panginoon, dalangin ko na ikaw, dakilang Diyos, ang magbibigay sa amin ng pananampalataya. Increase our faith, O God. Sa panahon, dakilang Diyos, na hindi namin alam ang gagawin, Panginoon, tulungan mo kami, nabigyan kami ng kaliwanagan at i-lead mo kami, Panginoon, sa tama pong gagawin namin. Lord, naniniwala kami na ikaw lang ang higit na makakatulong sa amin. More than 2,000 years ago, nagtagumpay ka na. At dahil doon, ang mga anak mo na nananampalataya at sumusunod sa iyo, dakilang Diyos, ay pagtatagumpayin mo sa bawat laban na kinakaharap namin. Yes, medyo sa tingin namin minsan ay imposible. Mahirap, masakit. Pero naniniwala kami, Panginoon, na ang bawat laban na ito ay mapagtatagumpayan namin. Salamat, O Diyos. Patuloy ka gumawa, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Sino man sa amin, Panginoon, na nangangailangan ng pananalapi, Panginoon, ay supply mo, dakilang Diyos. Yung mga nangangailangan sa mga solusyon ng kanilang mga problema, Lord, ipagkaloob mo yung bawat solusyon sa problema nila, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa inyo. Ang lahat ng mga may sakit ay iyong pagalingin, Panginoon. Nananampalataya kami sa iyong patuloy na pagpapagaling, dakilang Diyos. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Meron lang po tayong announcement. Tayo na po ay mananalangin sa pangwakas na panalangin. Panginoon, we rejoice and we praise you dahil muli mong pinalakas kami at naranasan namin muli ang iyong presensya. Panginoon, by faith, amin pong kiniklaim ang katugunan sa aming mga panalangin. By faith, amin pong kiniklaim ang kagalingan mula sa iyo. By faith, amin pong kiniklaim ang solusyon sa bawat problema na meron kami. Kapatid, tanggapin mo ang pagpapala ng Diyos Ama, pagliligtas ng Diyos Anak, at ang patuloy na pag-aaliw ng Banal na Espiritu ngayon at magpakailanman. Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli po isang maganda at mapagpalang gabi sa inyo pong lahat. Mabuhay po kayo at matulog po kayo ng mahimbing, at sa araw ng bukas ay muli po kayong gumising na may panibagong lakas mula sa ating Panginoon para siya po ay paglingkuran at purihin sa ating pong mga buhay. Have a good night sa bawat isa.